Finally! Ito na po yung hinihintay ng lahat. Itutur ko po kayo sa mansyon na kung saan kami po lahat ang gumawa ng mga furnitures dito. Blinds and curtains. Dahil nga po sa laki ng bahay na to, halos hindi ko siya makuna ng buo. Sobrang ganda na pero hindi pa siya talaga totally tapos at tapos, katulad na lang po ng harap na yan. Pagkakaalam ko po, maglalagay pa ng landscape dyan. Dahil nga po along the highway sila, kaya hindi ko siya makuna ng buo. At hindi na nga po ako pwedeng umatras dyan dahil baka mahagip ako ng sasakyan. Ang pinaka nagustuhan ko po talaga dito sa bahay nila, ma'am, yung combination ng ilaw ng bahay nila. At hindi talaga tinipid sa ilaw. Siyan po talagang isa sa mga may advice ko sa mga bahay na nagpapagawa. Maliit o malaki man ang bahay ninyo, huwag yung tipirin sa ilaw. Ito nga yung garahe nila, ang laki-laki, diretso po yan hanggang doon sa likod. Kasi sa pakiramdam kapag maraming ilaw ang bahay, masaya, kahit walang nakatira, tsaka para ang daming blessing. Maramihan kasi sa bahay kapag malaki tapos kukunti yung ilaw, iba yung nararamdaman ko dyan. Para bang may bigla na lang magpapakita, ganun. Pero sa bahay na to, ay naku, kahit siguro mag-isa ako, okay lang. Napaka-modern nga po ng bahay na to, makikita nyo naman yung mga parts na ginamit. Maging sa mga lanay-lanay nila. Napakalawak, pwede kang mag-jogging dito paikot. Iko-compare mo siya sa mga mamahali na private resort. Mas feel ko nga dito pag gabi. Yung feeling na pag sa gabi, pang bagets. Pag sa umaga naman, pang senior. Ganda rin po kasi dito tuwing umaga. Lalo nga gumanda nung binuhay ni Kuya Hector yung bubbles at ilaw sa swimming pool. Wala ka nang hihilingin sa bahay na to, kompletong-kompleto. Di ko nga lang natanong kung ilang milyon yung inuubos dito. Lupa at bahay. O siya, tara na, isasama ko na kayo sa loob. Alam nyo ba, sa bungad pa lang, parang mahihiya ka talagang pumasok. Tapos yung tsinelas mo, Spartan lang. Shoota! Mahihiya ka talagang pumasok dito. Tapos yung damit mo, nabili mo lang sa bargain. Lalo po kasing gumanda yung bahay nung malagyan na ng furnitures. At nga po pala ng mga furnitures dito ay customized. Yung sukat po talaga ng paglalagyan ng furnitures ang sinunod namin. Lalong-lalo na dyan sa living room nila. At mamaya ko na lang nga kayo isasaba dyan sa may hagdanan papunta sa second floor para makita ninyo yung outcome ng kurtinang ginawa namin dyan. Siyempre, sa ganito kalaking bahay, hindi mo pwedeng mawawala ang powder room. At ito nga pala, chillers, isa sa mga kailangan po natin sa bahay. Yan. Hindi ko na mababanggit yan kasi nauutal ako pag binabanggit yan. Ito nga po yung powder room nila dito sa baba. At hindi ko nga po pinagamit yan sa mga boys kasi ako'y nahihiya. Alam, gumamit lang po sa amin yan yung mananahi. At ako, once lang ako gumamit dyan. Alam nyo, sa ganda ng mga CR dito, kahit hindi ka napapa-CR, mapapa-CR ka talaga mga sis. Lalo na sa katulad ko na comfort lover. Ko ba, parang nadi-relax ako pagka lagi akong pupunta ng toilet. Lalo na kapag malinis. Because sa inyo, nagbababad po talaga ako dyan. San nga kahit public toilet, kapag nakikita akong madumi, pinupunasan ko talaga ng sariling tissue dala ko. Dahil lagi nga po kami nasa biyahe, diba? Kaya lagi ako may dalang tissue eh. Dalas kasi sa gasoline station kami nagsi-CR. At alam ko na talaga yung mga maayos sa toilet na dinadaanan namin. Tandaan, malalaman mong malinis ang bahay, sa CR, check mo. Dito naman sa dining area nila is slash kitchen. Pag ganito ba naman kagandang kusina mo, alam nyo, parang feeling ko lagi akong busog. Tsaka alam nyo yung feeling na parang ayoko magluto dito. Para bang nakakapanghinayang gamitin. Anyways, kaya nga sila may dirty kitchen eh. At ang laki ng dirty kitchen nila. Sa katulad ko na mahilig din magluto, ay naku, mag-i-enjoy talaga ako pag ganito kaganda ang kitchen ko. Hindi ko talaga akalain na makakapasok ako sa ganito kagandang bahay. Papanood ko nga lang yung mga ganitong gagandang bahay sa mga teleserye noon. Mara Clara, Esperanza, yung mga bahay ng mga kontrabida noon. At ang lagi nasa isip ko noon, siguro masama ugali ng may-ari ng bahay na yan pag ako nakakita ng magagandang bahay. Yun ang akala ko dahil sa pinapanood ko noon. Bata pa kasi ako noon, kaya ang akala ko, yun na yun. Minsan nga, mas masasama pa ugali ng mga taong wala eh. Yung mga wala naman maipagmamalaki sa buhay. Chismis doon, chismis dyan tuwing umaga. Ay nako. Pero alam nyo, nagtataka rin naman ako pagdating ng hapon may pangsaing sila. At eto na nga po yung dining set na ginawa namin. Akasya po yan na live edge. Ginamitan po namin ng epoxy resin sa ibabaw. And nasa 3 to 4 inches thickness po yan. Alam nyo, pag kami nagdi-deliver, ewan ko ba, parang nangihinayang talaga akong gamitin o ipagamit sa may-ari yung mga dineliver namin. Sa mga ganitong design lang po, kailangan po may kalakihan po ang dining area ninyo. Hindi ko po ito may recommend kapag nasa condo po kayo nakatira. Anyway, marami naman po kami mga design na po pwede po sa mga maliliit na bahay. Ay, nako, ilaw pala. Parang hindi ka pwedeng mag-ulam dito ng tuyo or sardinas. Papasana all ka na lang talaga dahil bukod sa ang ganda na ng bahay, ang ganda pa ng lugar nila. Huwag kang mainggit. Okay lang naman ang mangarap basta gumagalaw ka din. Okay, so sa part na yan, dyan ang reyna at doon naman ang hari. Oh, at laban na laban ang mga upuan na yan sa mga stain. Dahil naka-leather po lahat yan. Sinubukan ko ang upuan dahil baka mamaya magaya dun sa dining set namin na ang taas-taas ng lamesa. Para na akong lilipad. Pero ito, sakto lang. Ito na nga po yung ginawa naming kortina na medyo kinabahan ako dyan kasi binigay lang sa akin ni ma'am yung 3 shades.
na kulay at ako na daw ang bahala mag-combine. Ay mahilig naman po ako sa ganun kaya laban. Minatch ko po yung parehas light. Tagos nga po yan dito sa kanilang lanay, dirty kitchen at swimming pool. Kung hindi nga lang talaga maginaw dyan, ay naku, nang aakit talaga yung swimming pool nila, lalo na nilagyan na ng ilaw. Maliit o malaki man ang bahay ninyo, napaka-importante po talaga ng may dirty kitchen. Ano kung mahilig kayong maghanda, magpa-okasyon. Sa part na to, ito naman yung kanilang pantry. At pansamantala nga, dito muna niya nilagay mga ibang gamit. Dilinisin naman din agad niya yan. Soon, uuwi na rin po yung may-ari ng bahay. Kakatuwa nga rin yan si Kuya Hector kasi napakalinis sa bahay. Maya't maya ang walis kahit hindi pa kami tapos. At ito naman pong isang room ay senior po daw ang gagamit nito. Hindi po ako nagkakamali. Parang mother-in-law ni ma'am. Sa kanila po din nanggaling ang design na yan. At nagustuhan nga din yan ni Nana ko dahil dyan po siya nagstay. Napaka-komportable daw gamitin at plano din niya magpagawa ng ganyan kapag nagkaroon na rin siya ng dream house. In ganyan na ganyan. At pati yung mga blinds, kami rin po ang nagkabit niyan. At syempre, may sariling toilet din po dito. Sabi ko nga sa inyo, ang sarap tumira dito dahil kompletong-kompleto. Kapag ganitong buwan, naku kahit hindi ka mag-aircon dito, caring-carry. Tapos lahat ng toilet dito, nakasagad ang tiles hanggang kisame. Kaya hindi mahirap linisin. At syempre, may walk-in closet din. Tamang-tama lang para sa senyor na titira dito. Ay, bigla ko na naman naisip sila mama at saka si Itay. Pangarap ko din na maging ganito ang kwarto nila. Pero wala naman sigurong imposible, tsaka libre lang naman ang mangarap. Pero dapat kung mangangarap ka, gawin mo. Hindi naman pwede yung nangangarap ka tapos sa kahiga ka lang. Kagandahan nga sa room na to, malapit sa kitchen. Tamang-tama talaga para sa mga senyor. Delicates na po kasi sa kanila ang maglalakad. Eto, paglabas mo malapit sa kitchen, malapit sa table. At habang nag-vlog ako dito ay patuloy ang paglilinis ng mga boys sa labas. Napansin nyo ba, chillers? Ang saya ng bahay, no? Kahit wala nakatira. Kasi nga, ang daming ilaw. Ito naman tayo ngayon sa living room. Bali, leather cloth, Italian po yung ginamit namin sa set na to. Bestseller po yan sa amin sapagkat dahil because, hapo kasi siyang tela, pero leather po yan. Kaya nga hindi nagpatumpik-tumpik si ma'am, yan na yung pinagamit niya sa amin. At pinilagyan ko na nga lang ng combination na medium brown yan para hindi naman boring. Napaka-elegant ng cover na to, chillers. Marami na po kami ginawa ng ganyang set. Mga accent chair na yan, may kasama po yung footrest na free. Ito namang center table nila ay acacia wood po yan. Nag-iisa na nga lang yan at kay ma'am po na talaga binigay kahit sa'yo, bagay na bagay sa bahay nila. Pero may plano siyang palitan yan. Gusto niya po yung gawa sa ugat. Kaya abangan niyo po, maghahanap po ako ng abot kaya lang yung halaga. May mga supplier po kasi na kapag ganun ang hinahanap, ang laging nasa isip nila, mayaman ang bibili. Kaya kung humataw sa presyo, wagas. Ang sarap manapak. Sinum ko nga yan dyan. Tingnan nyo naman ang details. Ang ganda. At may kasama nga po yan ottoman with storage. Bilog po yung ginawa namin para mas bagay. Marami silang pwedeng ilagay ng mga anik-anik dyan. And take note, pwede po yung upuan. At syempre, nanamnamin ko na, chillers. Uupuan ko na rin to para naman kahit papano maramdaman ko naman mag-feeling mayaman tayo dito. Kakairita nga lang kasi hindi bagay yung damit ko dyan. Dapat pala nagpumorma ako dito eh. Ini-imagine ko talaga na ako yung may-ari ng bahay. Kahit siguro anong kakakayod ko, hindi ko kaya magpatayo ng ganito kalaking bahay at ganito kaganda. Kaya ito, makikisaw-saw na lang ako. Asan na ba yung manicurista dyan at yung magmamasad sa akin? Char! Kaya wag niyo akong pinag-iisipan na mayaman ako dahil hindi totoo yan. Marami nag-iisip sa akin na mapera na daw ako. Kaya nga ninanamnam ko kapag may mga ganito kagagandang bahay. Sa wakas, bago bala ako matigok, naranasan ko rin maging mayaman. Sasama ko nga kayo dito sa basement nila. Bagay na bagay ito sa mga tao ma-privacy. Ito palaging mag-isa, may mga hugot sa buhay, o dito kayo sa ilalim. Lalong-lalo na kapag mahilig kayong magkakanta, uminom, yan, para yung kapitbahay, hindi nyo maiistorbo. Sa mga set na to, ang ginamit naman po namin cover dito ay Monte Carlo leather. Laban na laban sa lahat, laban sa digmaan, gaano man kalaki ang uupo, pwedeng pwede. And take note, hindi po yan basta sofa lang, pwede yung gawing bed. Oh. Alam nyo sa lawak dito, 10 to 15 persons pwede dito. Kahit nga 20 pwede. Take note nga po pala, pag magpapagawa kayo sa amin, huwag nyo pong ididikit basta-basta yung sofa sa mga wall ninyo, lalo't bagong pintura, bagong gawa yung bahay ninyo. Bigyan nyo po ng awang, kasi kakapit po kasi yung leather doon sa pader. Parang kabit, kumakapit. Ang dami na po nag-inquire sa amin ng set na to, kasi nandami talaga nagandahan dyan. Doon sa mga unang vlog ko po dito sa bahay na to. Nakarami ko ang free na binigay din yan kay ma'am, kasi ang dami po nilang order. Kamahala lang po talaga yan, dahil
High quality leather po ang ginamit namin dyan, Monte Carlo. Pero gumagawa din naman po kami ng fabric. Bigay nga rin po ako dyan kay Ma'am ng 2 beanbag. Take note, ang laman po ng beanbag na yan ay giniling na foam na hindi po katulad ng iba na styro po ang laman. Kaya hindi nyo po siya pwedeng gamitin na bigla kayong hihiga. Dahan-dahan lang, parang pagsuyo mo sa taong nililigawan mo. Pero plano ko po yung papalitan ng copper. Bali water resistant po kasi yung ginamit yan na copper. Kapag umupo ka, hindi basta lumalabas yung hangin. Palalagyan ko din ng ventilator. Napakalawak dito, pwedeng sumayaw ang mga lasing. Ganon. Nga sa kabilang side, ayan ang mga lalagyan ng mga wine, mamahaling alak. At akita tayo sa taas para makita naman po ninyo ang outcome ng kurtinang ginawa namin. Buti na lang po talaga na ilusot namin talaga dito sa tagiliran ng hagdanan yung curtain. At may gagawin pa po ako dyan pagbalik namin dahil may mga additional order pa po sila sa amin. Bali, nagkabit rin po kami ng blinds dito, pero isasara na rin natin kasi gabi na. Simula nga malagyan ng blinds and curtain dito, hindi na sila kita dito sa loob. Ito na nga yung pinakang hinihintay namin na part. O yan na, para ka nasa palasyo. Papansin nyo nga dyan, may biga, diba? Napilit po talaga namin dinerecho na lang kasi ang pangit talagang tingnan kung pinutol namin. Ang mangyayari po sana, makikita yung biga, lalampas sa biga yung curtain. Kaalangan kami nung una na idiretso kasi baka magmukhang buntis yung kurtina. Pero sa awa naman ng Diyos, ayan, ang ganda ng naging outcome. At isa nga po sa mga babalikan namin dito ay yung blinds dito sa taas. Kaya yung parts na kitang-kita po rin talaga dito sa loob. Mga kapitbahay din po kasi silang matataas ang bahay, kaya tanaw na tanaw yung loob ng bahay nila. At dito nga sa taas, yung kwarto na ginamit namin, ayan, sinabi ko nga po sa mga nakaraang vlog ko na iniwan ko na yan dyan yung bedsheet kasi bumagay po dun sa room. At naglagay na rin kami dyan ng blinds, kaya hindi na talaga kita yung loob ng kwarto na yan. Kaya nga nung una nagbibihis ako dyan talaga, nakatago ako. At kung nandito ka sa at sisilip ka at may bisita, ayan, kitang-kita mo na kaagad. Pero grabe, mapapanghamangha ka rin talaga sa chandelier nila. Bagay na bagay sa curtain at sa sofa nila sa baba. Mga ganitong klase ng laki ng bahay, chillers. Naku, chandelier pa lang mamumulubi ka na eh. Pero nasa isip ko dyan, sana po ay masaya ang may-ari ng bahay sa mga ginawa namin. At alam ko pong sobrang excited na sila sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas. Dito naman po sa second floor, may couch din po kami ginawa dyan. Pang 2 to 3 seaters lang. May balkonahe din po dito at matatanaw din yung swimming pool nila. Sa laki nga po at ganda ng bahay na to, hindi ko akalain na ayag po ang may-ari na dito kami magstay. Kaya nga doon ko napatunayan na hindi lahat na magaganda ang bahay, hindi lahat na may mga may kaya sa buhay, masasama ang ugali. Karamihan lang po talaga, kapitbahay mo. Char! Totoo lang, karamihan po sa mga kliyente ko, lumaki rin po talaga sa hirap. Tagang nagsumikap lang po sila pa kaya sila nagkaroon. Example na lang si Manny Pacquiao. Kaya mali po yung minsang ibang tao na hinuhusgahan yung mga may kaya na masasama daw ugali. Sakit sa kanila yun na kapag sila ay nagkasakit, maririnig nila. Okay lang yan, mayaman naman yan eh. Maraming mga mahihiyap na ganun magsalita. Kaya nga minsan yung may mga kaya, nawawalan silang ganang magtumulong sa mga taong mahihirap. Kahit naman ako mawawalan ng gana eh. Aso na lang ang tutulungan ko. At isa rin nga ito sa pinakagusto ko sa bahay nila, yung ang lalaki ng mga closet nila. Pwede nilang itago dito yung mga kabit nila. Yung mga luggage nila. Ayun naman, masyado naman kayong seryoso. Napapanood ko lang din naman kasi yun sa movie. Tinatago yung mga kabit doon sa cabinet. Ito na nga ang kanilang master's bedroom. Pinakamalaki ang bed na ginawa namin dito. Sobrang na-inlove din ako sa curtain na ginawa namin. Ang galing din naman pumili ng shades. Mga parating daw po kasi nilang mga gamit. Ganyan po ang shades. Pang display na malamang galing din pong ibang bansa. Ang walk-in closet nila, yung cabinet. Naku, same na same sa mga cabinet namin. Kaya nga hindi ako nagsasawa talaga sa ganyang kulay, white and black. Napakalaki ng kanilang bathroom. Alam nyo ba, pinapagamit talaga niya sa amin lahat ng kwarto dito, pero hindi ko ginawa kasi nakakahiya naman. Kahit naman po ang team nagtatanong pa yan sa akin, kahit nga pwede, hindi rin sila pumapayag na sila yung makakaunang makagamit sa mga room-room. At sa mga ibang set pa po na ginagawa namin. Pero marami na po kami bahay na ginawa na hindi po talaga maiwasan minsan. Kami po talaga nakaka-virgin, lalo na sa dining table. Anyway, iniingatan naman po namin ng sobra-sobra. Iniingatan pa nga namin kaysa mga karelasyon namin. Charot! Maraming salamat po Madam Dali and kay Sir sa tiwala po ninyo sa amin. Napakadaming pagawaan pero kami po ang pinili ninyo. At hindi lang po sila basta umorder sa amin. Pinatuloy nila kami, pinakain nila kami, nagbigay
pa po sila ng tip para sa mga boys. 500 pesos po sila. Maagang pamasko po. Maraming salamat po talaga. Sa tuwing bababa nga ako dito, feeling ko napakaganda kong babae. Si Kuya Hector, oh. Yan talaga. Sarap sarap maging mayaman. Salamat din po kuya ha sa pag-asikaso sa amin. Salamat din po sa pag-aasikaso sa bahay nila ma'am at sir. Dahil hindi naman porkit ka mag-anak, ganun yung concern sa bahay. Pero yan si kuya, kita ko talaga yung pagmamalasakit niya sa bahay. Sa lahat-lahat. At sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. At sa mga price naman po ay depende sa design, depende sa materialis na gagamitin. At depende po sa tao kung kuripot ka at barat ka. Pero isa lang po ang masasabi ko, mura po sa amin pero hindi basura. Kaya wag ka na magpatumpik-tumpik pa, subscribe ka na. See you on my next vlog. Bye!